Odette nakakalakad na at nakakaskill habang naka-ultimate. May bagong battlefield effects din. May mga hero na nabuff at na-nerf din sa bagong patch advanced server. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Umpisahan muna natin sa mga nabuff na hero. Unang-una na dyan ay etong si Odette. Nakakapaglakad na siya ng mabagal habang siya ay naka-ultimate. Pero hindi naapektuhan ng movement speed ang bilis ng paglalakad niya kapag naka-ulti. Sinubukan ko nga ang maximum movement speed build at nakasprint pa ako. Pero mabagal pa rin talaga. Pero okay lang yon. Ang pinakamaganda dito, nakakapag skill 1 at skill 2 na siya habang naka-ulti. Kaya naman napaka-flexible na ng kanyang combo. Pwede ka na mag-ulti tapos saka mo batuhan ng skill 2 at skill 1. Mas mabilis na siyang makaka-burst ng kalaban at maa-adjust mo pa ang pwesto ng iyong ultimate. Kahit mapindot mo rin ang iyong basic attack, hindi gagana ito habang naka-ulti ka. Kahit nga matont ako, hindi nakakancel ang ultimate ko. Pero isang beses mo na lang pwedeng makast ang ultimate ni Odette. Magdadash siya forward tapos gagana na ang ultimate. Pero overall, sobrang solid ng bagong patch na ito kay Odette. Next naman natin, si Wanwan. Mas pinalakas. Ang kanyang skill 1 ay mas malaki na ang damage. Mapa early to late game, mas malakas na ang damage ng kanyang skill 1. Pero bilang kapalit nito, mas pinalaki ang mana consumption ng kanyang skill 2. Lalong-lalo na sa early game, mas mabilis ka nang mauubusan ng mana. Si Bruno naman, dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1 sa early, pero binawasan naman sa late game. Tapos yung kanyang skill 2 naman ay mas mababa na ang mana consumption sa lahat ng level. Si Brody din mas pinalakas. The more na mas marami kang stack, mas lalakas din ang damage ng iyong skill 1. Dati kasi basic attack lang ang lumalakas sa'yo kapag may stack ang kalaban. Ngayon, pati ang skill 1 mo na. Kumbaga, nakadepende na talaga sa stack ang damage ng iyong skill 1. Tinanggal na rin kasi nila yung skill effect ng skill 1 mo na kapag maraming tinamaan, mas malakas. Ngayon ay depende na lang talaga sa stacks. Mas pinalakas din ang base damage ng kanyang skill 1 sa early game, pero binawasan naman sa late game. Yung skill 2 niya, 80 na lang ang mana consumption at all levels. Yung ultimate naman niya, binawasan ang base damage sa early game, pero same na lang sa late game. Binawasan din ang damage ng ultimate niya per stack. Pero the more na mas low health ang kalaban, mas malakas na ang damage ng ultimate mo. Kapag mas malaki ang lost HP ng kalaban, mas malakas na yung damage ng ultimate mo. Sa mga na-adjust na hero naman tayo, unang-una na dyan, etong si Mia. Dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1. Pero yung skill 2 niya, mas lumaki ang mana cost sa early, pero nabawasan naman sa late game kasi 90 na at all levels. Si Ixia naman, binawasan ang mana cost ng kanyang skill 2 sa early hanggang late game. Pero yung ultimate niya ay 100 na ang mana cost at all levels. Si Obsidian na-adjust din yung kanyang mana cost sa kanyang skill 2 ay mas lumaki sa early pero mas lumiit naman sa late game kasi 40 na lang at all levels. Kaya lang yung ultimate niya, 100 na ang mana cost at all level. Dati kasi kapag late game, wala nang mana cost yung ulti niya. Kay Moskov naman tayo, mas pinataas ang kanyang mana cost sa skill 1. Pero yung kanyang skill 2 naman, 90 na lang at all levels. Kaya lang para sa akin, mas nerf to. Lalo na sa early game, mas importante yung mana. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, una na dyan si Kari. Dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1. Ganon din ang kanyang ultimate. Mas madalas ka nang mauubusan ng mana, lalo na kapag early game. Si Claude, na walang mana, ay nilagyan ulit nila ng mana ngayon. So lahat ng skill niya, may mana na. Malaking nerf to guys, since kailangan mong mag-spam ng skill lagi kay Claude, baka bumalik na naman tayo sa support emblem. Si Clint na nerf din, dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1 sa late game. Tapos yung kanyang skill 2, mas malaki ang mana cost sa early game, pero mas mababa naman kapag late game. Si Layla, na-nerf din. Dinagdagan ang mana cost niya from early to late game sa skill 1 at skill 2. Awit, na-nerf pa. Ang hirap na ngang palakasin nito. Si Melissa din, na-nerf. Yung kanyang skill 2 ay 90 na ang mana cost at all levels. Tapos yung ultimate naman niya, mas pinababa ang mana cost. 120 na lang at all levels. Pero nerf pa rin to. Basta tumaas ang mana ng skill na lagi mong ginagamit, ay mas malaking nerf yun. Si Nathan na nerf din. Yung ultimate niya ay may mana cost na kahit late game. Dati kasi wala nang mana yan kapag late game na. Si Hanabi na nerf din. Yung kanyang skill 1 at skill 2 ay mas pinataas ang mana cost mapa early to late game.
Na-adjust din ang roaming blessing. Kahit anong sapatos mo, favor man yan or dire hit, magkakagold ka na kapag inatake mo ang kalaban. At kahit ano pa ang roaming blessing mo, pag tumulong kang mag-clear sa iyong kakampi ay magkakagold ka na rin. Yung nowhere to hide ay napupulot na ngayon. Ang kailangan mong gawin ay tumayo doon sa location kung saan ito nakalagay. At ayan, kung makikita nyo, may umiikot sa akin. At tatama ito sa pinakamalapit na nakatagong kalaban. And kung makikita nyo, hindi tumama sa Guinevere, pero nung naging out of vision na siya, saka tinamaan. Magandang kunin to kasi kapag may kalabang nakatago sa bush, bare-reveal mo agad at may iwasan mo ang kapahamakan. Mas pinalaki rin ang gold na nakukuha sa mga tore. And kung makikita nyo, grabe, 190 yung nakuha kong gold plus 80 yung dagdag sa dating gold na nakukuha nyo kapag nakaka-takedown kayo ng tore. Kaya kapag nakaka-push kayo, mas lalaki ang gold lead nyo. Na-nerf na naman ang mga marksman. Ano kaya ang magiging epekto nito sa meta? So yun lang muna for this video. Anong masabi nyo sa mga paparating na patch na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.